wow naman! Wow! God is good. All the time. And all the time. God is good. Magandang umaga po sa inyong lahat para po sa ating opening verse, Colossians 1 verse 23. Subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag mapapayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita ng inyong galing. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging lingkod para sa magandang balitang ito na ipinangako sa lahat ng tao sa buong daigdig. Open prayer. Para po sa ating opening prayer, kaya magsigayo po tayong lahat at tayo manalangin. Lord, on this Blessed Sunday, we come before you with hearts open to your grace and love. Thank you for bringing us together as one family in faith to honor and worship you. As we begin, still our minds, calm our hearts, and prepare our souls to receive it. May your word today inspire us, and may the Holy Spirit strengthen us to live out your will with love and mercy in the week ahead. We ask this through Christ our Lord. Amen. Ang Panginoon, awitan po natin siya. Habang inaawit po natin ang mahal na mahal, kumustahin po natin ating mga kapatiran na gabayin po natin sila. Awitin po natin ito ng malakas at may hindi saya sa ating puso. Habang inaawit po natin, palapag po natin ang mahal
natin yung awit ng pag-asa.
responsive reading, atin pong basahin ng Hebrew chapter 3, verse 6 to 9. Verse 6. Subalit si Kristo ay tapat bilang anak na nalulunod sa sambahayan ng Diyos at tayo ang kanyang sambahayan kung matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahihiya. Ito ay sinabi ng Espiritu Santo kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay nakikinig ninyo. Huwag matigasin ang inyong mga puso tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilan nang sinusubukin nila ako. Sabi ito, ayun kay Stephen, sinulok na inyong mga magulang. Bagamat dahil kanila mga pangako, ulot sa 40 taon. Kaya po yung mga tuloy sa Panginoon, huwagin po natin ang holy pag-uwi. Holy, holy, we sing. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our soul shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 Lord of darkness mighty, Lord of triumph, sinfulness, thy glory may not see. Oh, my God, holy, there is none beside thee, perfect in power, love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty. All thy works shall praise thy name, in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Ating call to worship, Proverbs 2, verse 7. He holds success in store for the upright. He is a shield to those whose walk is goodness. May I call on Pastor Anna for our prayer? Well, let us pray. Para po sa ating pastoral prayer, tayo po ay sumadaling manahimik at tayo po ay mananalangin sa ating pong Panginoon. Sa muli, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat po sa iyong kabudihan at patuloy na pagkilos sa bawat isa. Kami po ay lumos na magagalak, O Diyos, dahil kami ay biniyayaan mo ng isang buhay, ang bagong chapter, Panginoon, ng aming buhay.
Alam po namin na ito'y bahagi ng pag-ibig niyo sa amin. Kaya salamat po na kami ay nagising ba ngayong umaga na puno ng kagalakan, puno kami noon ng excitement na patuloy na ikaw ay sambahin at mulihin sa iyong bahay sa bahay. Panginoon, kami po ay lumalapit na patuloy na umiingi sa iyo, Panginoon, ng karunungan sa aming pong pag-aaral mamaya, sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Nawa po ito ay patuloy na tumimo sa aming puso. Patuloy po kami maturuan ng iyong banal na salita, Panginoon, upang patuloy kami lumago at tumatag sa aming pong pananampalataya. Samahan mo kami, Diyos, hanggang sa matapos po ang aming gawain ito. Nawa ang bawat isa ay spiritually, Panginoon, at bless in Lord sa mga kapatiran namin na hindi ko namin kasama sa oras na ito sa pananampalataya. I pray, Lord, in the name of Jesus, na sila, Panginoon, ay patuloy kong imubay, patuloy kong ilagay sa kanilang puso na napakahalaga ang araw na ito para sa iyo, Panginoon. Day, Panginoon, sa aming mga kapatiran na nasa balig ng karamdaman, sa aming mga kamag-anak, mga kakilala at mga kaibigan na mayroong karamdaman ngayon, Panginoon, hinihiling namin sa iyong pangalan na sila ay makaranas, Panginoon, ng kagalingan. Makaranas, Panginoon, ng biyaya sa kanilang mga buhay at maging sa aming pagpapatuloy, O Diyos, namin anak namin, kami, Panginoon, ay patuloy na tumatag at lumago, patuloy na matuto sa iyong mga salita. Kaya Lord, sa mga ito, buksan mo po ang aming isip, ang aming puso, sa iyong mga salita upang patuloy kami na makapaglingkod ng may katapatan sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. God is good. All the time. And all the time, God is good. God is good. Tunay mo na napakabuti ng ating Diyos sa ating pagbuhay sapagkat siya po ay laging may ginagawang himala sa bawat buhay natin. Even may mga pagsubok ay patuloy tayo may binibless ng Diyos. Kaya lagi po natin nasasabing God is good. No, kaya ang Panginoon ay tiyak sa iyong buhay na napakabuti ngayon at narito ngayon ang kanyang mga salita upang patuloy na humubog, patuloy na magbigay po sa atin ng kaalaman, hindi po sa pagiging isang tapat na lingkod ng Diyos. So ang ating pong topic sa umagang ito ay nagsasabi po the faithful Christian. So, ayan po, nakasulat pa ang ating pong text na ginamit dyan ay ang Matthew chapter 25 verse 21. So kung kayo yung mga Bible ay aniyan po kayo tumayo sa mandali bilang pagbibigay galang po sa salita ng Diyos na natin po babasahin sa aklat po ng Matthew. Dito po sa aking translation, Tagalog po yung nakalagay. So, nandiyan na po ba kayo? Say amen. 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 So, babasahin ko na lamang po, sundan ko na lamang po ng inyong mga mata. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aming kagalangan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapagmahala ng malaking halaga. Pwede na po tayong makaupo at patuloy natin kumayan ang nakapaloob na mensahe sa ating pong binasang ito. So, binigyan ko natin din dyan yung sabi ko ay well done, thou good and faithful servant. So, yun po yung binigyan natin ng dahil na kung saan sa ating pong introduction nakalagay, a faithful Christian is one who lives daily in loyal obedience to Christ, regardless of circumstances. Naintindihan po natin yung isa pong tapat at mabuting lingkod ng Diyos ay patuloy na namumuhay ng mayroong pagsunod sa Panginoon kahit may mga circumstances. So makikita po natin sa isang Christian is kahit may mga circumstances, patuloy pa rin siyang sumusunod sa Panginoon. So yun po yung hinahanap sa atin ng Panginoon na bilang isang matapat na kanyang lingkod, kailangan ay makita ito sa ating pagsunod. Siyempre, napakahalaga yan sa Panginoon
no? Even may mga circumstances. So sabi nga po dito sa ating main points, sa ating pong pinakapunto, unang punto, sabi dito ay committed in his devotion. Matthew 22 to 37, and then Colossians 3:23. Yan po yung mga verse na nakapaloob. Ninyo na lamang po take note kung may mga ballpen kayo at inyo pong basahin. So sabi po dito sa Matthew, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. So makikita po natin dito na kailangan mahalin natin ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, no, at buong isip. Sabi doon, faithfulness begins with wholehearted devotion to God. And faithful Christian, not half-hearted, not occasional, not seasonal, but fully committed. So nagigits mo natin, hindi lang for occasion yung pagiging isang tapat natin na isang lingkod ng Diyos, hindi lang base sa Panginoon, dapat fully committed. Kailangan yung buhay natin ay nakakomit palagi sa Panginoon. Nakakomit na laging sumunod, nakakomit na laging sundin sa buhay ang kanyang mga salita. So, yan po yung inaasahan. Hindi lang tayo na pagkakatiwalaan ng Diyos sa lahat ng bagay, hindi lang tayo nagiging tapat sa ating kapwa, but instead sa Panginoon ay napapakita pa rin natin kung gaano tayo ka-faithful sa paglilingkod sa Kanya. Sapagkat isa sa mga katangian talaga ng Christian is napapagkatiwalaan sa mga bagay. No? So isa yan sa mga karakter natin na dapat tayong mga Kristiyano ay nakikita ng Diyos na tapat. No? Mayroong katapatan yung ating puso sa ating kapwa, no? sa ating mga ginagampanan sa buhay. So dapat mayroong katapatan kasi yan po yung karakter, no, ng isang Christian. At pagdating naman sa Panginoon, ano po yung pinagkatiwala ng Diyos sa atin? Una, yung buhay natin, no, pinagkatiwala yan ng Diyos. No? Pangalawa, yung ating mga source of income, then lahat ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So kung yung buhay mo ngayon ay sisirain mo, so ano na lang ang masasabi sa atin ni God? Kung yung buhay mo ay ipapaalipin mo sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng hindi pagsunod sa Panginoon, so ano yung makakamta natin? So hindi po yon ang nais ng Diyos sa ating buhay. So kailangan yung pagiging Christian natin ay meron tayong pagmamahal sa Panginoon ng buong puso at kaluluwa. So sabi nga po doon, yung pagiging, yung faithfulness is wholehearted, no? Devotion to God. So yan po ay, kailangan yung buong puso natin ay nakasentro sa Panginoon. Sapagkat kung hindi natin isisentro yung heart natin sa Panginoon, so magiging hati. It's either yung kalahati na puso mo nasa worldly, and then yung kalahati nasa Panginoon. Ay hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, fully committed. Yung life natin o yung buhay natin ay nakaready palagi na sumunod sa katapatan sa Panginoon at higit sa lahat sa mga biyayang pinagkaloob niya sa atin. Kaya, sabi nga ni Corinthians, ang inyong body ay templo ng Panginoon o yung ating katawan ay templo ng Diyos. So, ibig sabihin, yan ay pinagkatiwala sa ng Panginoon, kaya dapat inaalagaan mo yan. Minamahal mo yan. Hindi mo yan sinasaksakan ng ano, kundi minamahal mo yan sapagkat yan ay regalo sa iyo ng Panginoon. Dapat maging malusog tayo, physically, and then spiritually. Ano yung sinasabi ng Panginoon doon? Kailangan spiritually tayo ay nagiging tapat sa pag-ibig natin sa Panginoon. So kapag yung isang Christian ay tapat sa Panginoon, ibig sabihin, ginagawa niya ng maayos yung kanyang ginagawa niya ng maayos yung pinapagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Committed ka. Kinakailangan na yung puso mo andon. So, followers tayo ng Panginoon, kaya dapat tayo po ay sumunod sa Panginoon. Kaya sabi po ng ating number one voice is committed in His devotion. Yung ating buong puso ay nakapaloob po diyan sa paglilingkod natin sa Panginoon. So Colossians chapter 2 verse 23, buksan po natin ang ating pong Bible. And then, mag-take note din po kayo sapagkat ito po ay napakahalaga. No, yung nag-take note. No, kasi minsan darating po sa time na ay kakailanganin po ninyo, pwede po ninyong balikan
yung ating mga natitake note at napapalakas po tayo niyan. Lalo na kung tayo po ay dumadaan sa matindi pong mga suliranin sa buhay. Hindi ko pati makita yun. Colossians chapter 3:23. So ano ba yung sinasabi ng Bible? Sa Tagalog translation po, ano po yung ina-advise ng Diyos sa atin? Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. So yun po yung napakagandang principle ng Colossians na makikita natin na ano man yung ginagawa natin. So ibig sabihin, dito pa lang makikita na yung faithfulness. So ano man yung ginagawa natin sa trabaho, tayo ba ay nagtatrabaho? So dapat tapat ka sa trabaho mo, hindi ka gumagawa ng anomalya, hindi ka gumagawa ng masama. Kasi dito po ay sinasabi na ano man yung gawin natin, ay gawin natin ng buong puso na parang hindi tayo sa tao nagsiserve. Why? Bakit kaya sinabi ng Bible yun? Na ang ilagay natin sa ating puso ay sa Panginoon tayo. Ano man yung ating ginagawa, ano man yung ating gawin, sabi nito, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. So bakit ganito yung sinabi ng Bible? So, ibig sabihin po, kaya ito yung principle ng Bible para magawa mo siya ng ulitin. Kasi pag sa tao, pag hindi nakatingin yung tao, yung boss natin, kapag hindi natin, pwede naman tayo magtrabaho. So, ganun eh. Pwede tayong nilaya. So, kung ikaw ay Christian, tapos tatayin mo yung trabaho mo, papatay-patay, yung sinasabi madalas ng mga construction worker na kapitik-pitik, no? Yung sinasabi palagi nila na patama. So, kung ganun tayong klase, lalo Christian tayo, hindi po tayo nakakapagbigay lugod, doon sa boss natin, lalo tigit sa Panginoon. Kaya ito po yung prinsipyo ng Bible, ano man ang inyong ginagawa, ano man ang inyong gawin ninyo ito ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod. So, ibig sabihin, magagawa mo ng maganda at maayos yung isang bagay at may katapatan kung ilalagay mo sa puso mo at sa isip mo na ginagawa mo yung isang bagay hindi para sa tao, hindi para sa Panginoon. At nang sa gayon, tayo po ay pagpapalain ng Diyos. Verse 24, diretso po tayo. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyo pagkakaluban kayo ng Panginoon ng gantimpalang nilaan. So mayroong blessing yung pagiging tapat. Kapag ginawa natin ito, hindi tayo yung lugi. Kasi karamihan, gusto natin yung normal na kaisipan dito sa world, laging gusto makalaman sa kapwa. Pero yung prinsipyo ng Bible, sa mga Kristiyanos, hindi. Gusto ng Bible na yung isang Kristiyano ay matuto ng mayroong katapatan, hindi lang sa gawa, hindi lang sa salita, but in heart, nasa puso, yung katapatan. Kaya sabi ng verse 24, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pinagkalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan. So, mayroong blessing. Kaya yung blessing, nag-flow sa'yo kasi tapat ka. Pero kung nandadaya ka, alam mo namang i-bless ka ng Panginoon. Unang-una, yung principle niya, hindi mo sinusunod. So, as a Christian, kaya sinabing followers tayo ng Panginoon, tayo yung tagagawa, tayo yung tagaganap ng kanyang mga salita, mga kapatid. Kaya sabi dito, sabi dito, faithfulness within will or perfect devotion to God. A faithful Christian is not half-hearted, not occasional, not seasonal, but fully committed. So yun po yung hinahanap ng Panginoon. So sa ating expanded nation, sabi dito, faithful Christians prioritize prayer, they treasure God's words, they seek God's presence, not just blessing. Their faith is not just Sunday days,
but daily lives. So, ibig sabihin mga kapatid, yung totoong Kristyano, yung faithful, prioritize niya lagi yung laging manalangin at hinahanap niya palagi yung salita ng Diyos upang matuto, upang maisabuhay, upang sundin, at upang maging buhay sa kanyang sariling pamumuhay. Kaya yun po ay lumalago. Lumalago yung benepisyo po nun kapag lagi tayong pinaprioritize natin yung prayer, and then tayo ay naghahanap ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, gusto mong matuto ng Word of God. So kapag pinag-aralan itong Word of God's holiness, mapunta ka sa kabanalan. Kaya, nagiging maayos yung buhay natin, no? Lagi natin hinahanap yung presensya ng Diyos, at hindi lang dahil sa binibless tayo, hindi lang yung character ng Christian, hindi lang siya nagpe-praise the Lord kasi punuin ng blessing yung tahanan niya. Dapat, sa lahat ng pagkakataon, kahit sa palagay mo nahirap, dapat ipag-aari mo pa rin ito na pagpapala sa iyo ng Diyos. No, sapagkat yung blessing ng Panginoon ay nakabase sa katapatan ng isang Kristyano. Kaya sabi dito, the faith is not just Sunday, but daily. Yung ating pananampalataya sa Diyos, hindi lang every Sunday. At minsan may naririnig kayo ng mga tuno ng mga pastor, sabi ng mga pastor, o ng ibang mga taga-mensahe na naririnig natin is, Sunday is for the Lord. Sinong nagsabi nun? Alam niyo po, every day is for the Lord. Yun po yung totoo. Imbento lang po ng mga church yan. Nasasabi lang yan ng mga pastor na, Sunday is for the Lord. Ibig sabihin, yung pananampalataya mo, yung pagiging tapat mo, yung pagiging Christianist na kabasa lang, tuwing Sunday, every day is for the Lord. Lahat ng pagkakataon ay para sa Panginoon. Itignan po natin ng Christian, mga kapatid, no? Ang lahat ng oras at araw sa buhay natin, lahat yan para sa Panginoon, hindi lang madamot si Lord kasi titignan ka niya ng panahon para magtrabaho, para sa pamilya mo, para sa lahat ng mahalaga mo sa buhay mo, para sa lahat ng mahal mo sa buhay, para ma-enjoy nila yung pinagsisikapan mo. Pero hindi po, Sunday is for the Lord, and every day is for the Lord. Lahat ng panahon, lahat ng oras ay para sa Panginoon. Talagang faithful lang si Lord sa atin kasi binigyan na tayo ng 6 na araw na pwede tayong gumawa at magtrabaho. Ang problema nga minsan, yung Sunday, yung pag sinabi mong Sunday is for the Lord, hindi mo pa magagawa minsan eh. Hindi ka pa makakapag-church. Kung Sunday is for the Lord lang, ibig sabihin, yung 6 na araw mo, wala si Lord, eh pagdating ng Sunday, naging busy ka pa. Diba? So, ang everyday is for the Lord. Tandaan po natin. Kaya, everyday, kailangan mo ng prayer. Everyday, kailangan mong magbasa ng Word of God. Everyday, kailangan mong mag-pray. Kasi, everyday is for the Lord. Not just Sunday lang na sasabihin natin, Sunday is for the Lord, ibinto lang po yan ng ibang mga baston. Hindi po Sunday ay para sa Panginoon. Eh, Sunday nga, minsan, di ba, nasa mall ka. Nakikipag-day. Ano pa yung iba? Bukod sa nakikipag-day. Nakikipag-day. Di ba? Nakikipag-day ka na eh. Tapos sasabihin, Sunday is for the Lord. Every day is for the Lord. At dito, sabi ng Japan, many people treat God like a spare time. Only use when there is trouble. So, alam niyo mo ba yan yung reserbang gulong sa ating mga sasakyan? Minsan, kapag mula mo siya ginagamit. Diba? Kasi doon lang siya magiging useful. But, ang sabi dito, a faithful Christian treat God like the steering wheel, guiding every direction of your life. Ano sabi doon? Anong katulad siya ng manubela na laging nag-guide kung ano yung daan, kung ano yung tama. So, ganun po si Lord. Ang Panginoon po ay parang steering wheel ng manubela ng ating sasakyan na siyang nagtuturo
Yung manubela, di ba ang purpose niyan? Para ituro niya yung tamang daan, para doon ka dumiretso, para doon mo may drive. So ganun si God. Yung buhay natin, dapat si God yung nag-drive. At dapat i-treat natin si Lord na parang steering wheel, na siya yung nagbibigay ng tamang direksyon sa buhay natin. At siya din ang nagbibigay sa atin ng tamang kaisipan para tayo ay maging people Christian. Nakukuha mo ba natin? Amen. Nakukuha natin? Amen. Amen. So sabi dito, a people Christian with God like a steering wheel, guide every direction of life. So kapag si Lord yung pinagmaneho mo sa buhay mo, ibig sabihin, nasa tamang direksyon ang buhay mo. Pero pag hindi, kung nang mawawala mo sa atin yung katapatan, no? Hindi lang yan katapatan sa pag-ooperate, sa pagtatides. Ang usapin mo dito, ang katapatan mo ay yung iyong buong kabuhayan, yung iyong buong buhay, yung whole life mo sa pagsiserve mo kay Lord. So kailangan yung character ng isang Christian is meron siyang katapatan. Kaya sinabi po ng Colossians, sapagkat si Kristo ang Panginoon at pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyo, pinagkalooban kayo ng Panginoon ng katibalang inilaan niya para sa inyo. So yun po, many people treat a God life. So ang karamihan is parang sila, reserva lang. Pag may problema sa kapupunta, Lord, may problem ako, Panginoon. Diba? Minsan may mga ganung attitude yung mga Christian. No? Busy sa binakalimutan si Lord. And then, pag nagka-problema, nalapit sa simbahan, pupunta sa iyak-iyak, Lord. So bakit? Kasi, kaya mo din natawag si Lord, kailangan mo siya eh, kasi may problema ka. So, parang katulad sinunod siya pag mo sa sasakyan. Dahil flat ka, papalitan mo. So, ganun ba natin dapat i-treat si Lord? No. Ang dapat na-treat natin kay Lord, eto. A faithful Christian treats God like the steering wheel, guiding every direction of life. So, dapat ganun. Ganun po yung ating pagka-kilala sa Lord. And then next, major point natin, number 2, sabi dito, consistent in His walk. Galatians 6:9, Luke 16:10. Ayun po nakalagay, sabi doon, He walk is faithful what is least and faithful also in much. Faithfulness is proven in daily consistency, not in big event only, public performance only, but in private obedience, daily discipline, small faith act. So yun po yung sabi doon. So, yung pagiging faithful natin sa Panginoon ay hindi lang dahil nasa public performance parang lang tayo, like for example sa ating mga musicians, sa ating mga song leaders, sa ating mga taga-panguna dito sa gitna, parang ganun lang. No, na yung ginagawa natin sa Panginoon, is parang napupuglang pag merong mga big event, sa simbahan, ganadong-ganadong, minsan, ganadong-ganadong tumugtog. Di ba? Pag may mga occasion sa church, pag mayroong mga, like for example, mga youth fellowship, church fellowship, pag may mga big event, may mga yung mga outdoor ministry, yung mga tutugtog yung simbahan sa labas, aktibo yung mga Christians. Di ba? Maaga pa lang, pero pag doon mismo sa church ginagawa, okay lang, napraktisin hanggang kung kailan gusto. Di ba? Pero sa mga, halimbawa, big event, yung outdoor ministry, no? Yung tutugtog ka na maraming tao yung kita, doon tayo ganadong-ganado. Pero pag sa church natin, ayos lang yung pag nang mag-practice, on time na lang tayo. So, ganun ba dapat yun? Hindi po. So, dapat tayo po ay merong disiplina. As a Christian, dapat disiplinado tayo na unang-una mga kapatid, ilagay mo sa puso't isip mo na hindi tao yung tutugtugan mo, hindi tao yung kakantahan mo.
Kasi tandaan mo, yung Diyos kahit walang tao, mag-i-stay ng Panginoon yan. Pero pag ang tao walang Diyos, wala. Wala ka. Sira ka. Sira yung buhay mo. Pero si God, kahit walang tao, nananatili siyang Diyos. O yung tao, pag walang Diyos, ano mangyayari sa kanya? Kaya, hindi ko mag-perform ang music ministry. So, kailangan may disiplina. Kinakailangan, ilagay mo sa puso mo ng Diyos pala yung tutulugan ko. Dapat okay. Dapat merong katapatan yung puso mo. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, before tayo pumunta ng church, examine yourself. Pumunta ka ba para saan? And then, ganun din. Kakanta ka ba para kanino? Yun lang. Isabi ng salita nito sa ano man yung gawin natin na hindi sa tao, kundi parang sa Panginoon tayo naglilingkod. At kaya kapag sa mga outdoor ministry, ang galing-galing nyo, pag sa mismong church na, o kaya nga, walang practice, online. Mga kapatid, baguhin po natin yung character natin. Hindi tayo dapat maging excited doon sa mga event. Dapat, kailangan, ano man, yung gawin natin, buksan natin yung Bible, Galatians 6:9. Kung may mga Bible kayo, basahin ko na lang po dito sa Tagalog. Kaya huwag tayong magsagawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng kaya huwag tayong magsawa. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. And then, ano po yung sunod? Luke 6:9? 16, verse 9. Saan po natin? Luke 16, verse 9. At nagpatuloy si Jesus sa pagsalita. Kaya sinabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti. At sa inyong mga At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya sinabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, upang kung maubos na iyon ay tatanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. So ano mo yung bilin sa atin ng Panginoon dito? Kung ano mayroon tayo dito sa mundo, kung ano yung mayroon tayo, mabinawa yung buhay natin dito sa mundo, ang sabi mo, gamitin natin yung kayamanan ng mundo ito sa paggawa ng mabuti. It means, yung character talaga ng mga Christian, hindi dapat magpakita ng masama. Hindi dapat magpakita ng kung ano pa man. Dapat magpakita siya na anuman yung kanyang tinatamasa dito sa mundong ito, pinakailangan dapat i-share. Dapat gamitin sa mabuti. So yun po yung principle ng salita ng Diyos. And the next point, sabi doon, people Christian obey God even when nobody sees. Serve even when nobody thanks. Remain loyal even when nobody supports. They understand the small obedience produce great testimonies. So napakalinaw. Napakaganda po yung sinabi dito. Yung isang katapat na Christian ay, ano yung sabi doon? Kahit walang nakakakita, ay patuloy siyang naglilingkod. Kahit walang nagpapasalamat, patuloy niyang ginagawa. Kahit walang nagsusupport, ay patuloy siyang gumagawa para sa Panginoon. Nakikita po natin, so yun po yung karakter ng Christian. So minsan, may mga Christian po na kailangan palakpakan, kailangan pasalamatan doon sa mga nagagawa.
kailangan purihin, kailangan may nakakakita. May mga ganun, saka magbawalis kung nandyan yung pastor, saka magbawalis kung nandyan yung leader, saka gagawa ng gawain sa church kung sinabihan ng pastor. So hindi mo ganun, yung tamang karakter, yung kapag tapat ka sa Diyos, kahit walang nakakakita sa ginagawa mo, kahit walang nagpapasalamat sa ginagawa mo, kahit walang sumusuporta sa iyo, tuloy-tuloy ka lang kasi ang Diyos ay may nakahandang pagpapala para sa lahat ng ginagawa mo nang walang nakakakita. At ang sabi ay nagpuproduce ito ng isang napakagandang patutuo na ikaw ay tapat sa Panginoon sapagkat gumagawa ka ng walang nag-uutos sa iyo. Yan po yung pinaka-the best. Yan po dapat makilala yung mga Christian na tayo yun. Nabigits mo ba natin mga kapatid? Amen. Alisin po natin na saka tayo gagalaw kapag sinabihan ng pastor, saka tayo pipilos kapag sinabi ng pastor, saka tayo. Ang gusto ng Panginoon, yung puso natin ang nagdidikta sa atin na gawin yung isang bagay para sa Panginoon. Kaya sabi ng people, Christian, obey God, even when nobody sees, kahit walang nakakakita doon sa ginagawa niya. At ang masarap, yung gumagawa ka, kahit walang support, dahil doon mo mapapatunayan yung tunay na blessing ng Panginoon. Kaya kung may balang sa inyo, mayroon sa inyo dito na tinatawag ng Diyos, na sa akin siyang mapapalit sa amin dito bilang pastor. Kahit walang support, kahit walang magbigay sa atin, ituloy natin ang gawain ng Diyos. Dahil kailanman, hindi po tayo mababayaan ng Panginoon. Sinisigurado ko po yan sa inyo. No? Walang lingkod ng Diyos na hinahayaan ng Diyos na magutom. Walang lingkod ng Diyos na hinahayaan ng Diyos na maghirap. So kailangan lang gawin natin yung para sa Panginoon. Minsan, nakakalungkot po minsan, mga kapatid. Totoong kwento minsan, may ibang mga pastor, aalamin muna kung magkano yung tatanggapin nila sa church. Marami na ngayon yung pastor na mga takot. Ang dami na yung pastor gagawin sa mga Bible school. Pero walang church. Why? Ano yung nagiging problem? Kasi kapag tinawag sila sa isang gawain, ang itatanong kagad nila, magkano mo yung support? Eh, pag may pamilya at may anak, tapos yung support 500. Atras. Eh, hindi ko. Diba? Kaya ngayon, maraming pastor ngayon, kung tingin sa pagpapastor is position, is trabaho. No. Ang pagpapastor is serve God ministry. I-train natin yung sarili natin. Sadyang dapat suportahan ng pastor. Tama? Sadyang dapat bigyan yan. Man of God yan eh. Dapat suportahan yan. Dapat bigyan talaga yan. Walang question yan. Biblical na kailangan ay sinusuportahan natin ang mga pastor. Gusto nyo makita sa Bible, Galatians 6:6. Buksan natin, para malinaw. Para hindi nyo sabihin, sinasabi lang yung pastor. Tingnan natin, Galatians 6:6. Kung ano yung sinasabi ng Biblia sa Galatians. Biblical. Sa aklat po ng Galatia, chapter 6, verse 6. Nandiyan na po ba kayo? Amen. Ito po yung malinaw. Ano ba yung sinasabi ng Galatians? Dapat paginan ng lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Biblical. So, ibig sabihin, kailangan mo talagang suportahan yan, pakainin yan, bigyan yan. Pero, yung puso ng isang pastor, hindi dapat nakatingin sa support. Dapat yung kanyang puso ay nakatingin sa katapatan ng Diyos. Kung ayaw mo mag-support, kung ayaw nilang pakainin ka, ayaw nilang support, go! Go and preach the gospel. Yun ang sabi ng Diyos. Dahil kailanman, hindi mo tayo mababayaan ng Panginoon. Kaya dapat yung mga pastor hindi takot.
Dapat yung mga, kung meron man dito tinatawag ng mga Sunday somehow, na magpapalit, na pwede pumalit sa akin bilang pastor, go kayo sa ministry. Kahit walang nangako sa inyo, walang nagsabi sa inyo, go! Kasi yung Lord, mayaman. Gusto niyo malaman na mayaman ng Diyos at hindi na uupos yung kanyang kayamanan? Sa ano yung sabi ng Philippians 4:19? Buksan natin. Para alam po natin mga kapatid. Dito po sa Philippians, Philippians 4:19, sa may chapter 4, verse 19, tingnan po natin. Huwag po tayong matakot na sagutin yung panawagan sa atin ng Panginoon. Kasi minsan, ang daming churches, ang daming mga young people, ang daming mga tinatawag ng Panginoon, pero kasi iba na yung panahon. Pero ano po yung sabi ng Panginoon dito? Philippians 4:19, at buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Malinaw mga kapatid. Kahit walang mag-support, kahit wala akong magagawa dyan, puso kasi yan Ayaw ang dikta ng puso nila, gano'n. So, matatakot ka na mag-share at sagutin yung panawagan ninyo sa'yo, ay hindi ako magkabas doon kasi wala Tama, magkaanak ako, magkapamilya ako, kung kamakulit namin, no, si Satanas lang ang sabi niyan. Kaya, ano po yung sabi doon, yung faithful Christian, ang sabi niya, ay, David Winsis, kahit walang nakakakita, ay mag-serve, kahit walang nagpapasalamat, kahit walang magsuporta, ay naiintindihan ng dapat na Kristiyano yung pagsunod sa Panginoon. Mayroon siyang tamang pag-iisip at puso na maintindihan niya yung tamang pagsunod sa Panginoon. Kaya huwag tayong matakot. Ang nakakalungkot lang, marami akong mga kaibigan, mga pastor, nung ako may nag-aaral is, nasa 21 kami na estudyante sa Bible School. Ang nakagraduate, 2. Ang nagpastor, 2. Tignan niyo yan. Ako lang at yung isa. Ang tatalino nila kaysa sa amin. Yung mga grades namin, pasang nahawa. Minsan naaawa lang sa amin yung pastor Naipasa kami. Pero sila, pag pinagawa sila ng outline, English speaking. Talagang makikita mo. Estudyante ng BSU. Kahit matalino. Ganon yung mga kaklase ko. Pag pinagawa sila ng outline, ng preaching, ang gagaling, pinipreach nila ng walang Tagalog. Kami kabado. Sabi ko, paano to? Sabi ko, my English is only 5 minutes. 30 minutes kang mag-preach. Sabi ko, yung haba ng English is only 5 minutes. Paano to? Ay sila pag nag-preach, English! Gumagamit ng pagdating mo sa field, pagdating sa totoong maglilingkod, ang nangyari, 2 lang pala yung pure. 2 lang pala yung makakaya ng magpasko. Tinanong ko yung iba, dapat hindi ka nagpasko? Wala doon ako dadalhin sa Hinduyo, sa mga mamyan. Wala anong ano ko doon? Anong kakainin ko doon? Yung kita nyo? Natatakot. Yung isang mga klase, yung laging sa akin, laging ayos yun pag nag-exam kami. Alino. Alam nyo yung simula yung verse na pangalan ng Panginoon, na tawag sa Panginoon, na isulat nyo na. Simula Z. Tapos, nagkakatsat kami sa Pagbuklad, saan ka na ngayon? Dito ako, dito ngayon ako, nagtatrabaho. Sabi ko, hindi ka nagpastor. Ay inidestino naman ako sa doon sa kamangyanan doon sa Bulalakaw. Anong kakainin ko doon? Sabi ko, walang patuloy-iwala sa Panginoon. Ay ikaw, kamusta? Sabi ko, nagpapatuloy sa Panginoon at namumuhay sa kanyang biyaya.
So, ibig sabihin, nagpastor ako. Eh, kamusta naman? Sabi ko, mas mabuti kaysa dati. Eh, ikaw, kamusta? Kung ngayon may trabaho ka na. Sabi niya, wala eh. May sakit ng nanay ko, ganito, wala din na ano. Sabi ko, hindi kasi doon tinawag ng Diyos. Pero, dahil natakot ka sa sitwasyon, lugar, sa totoo lang po, kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, hindi lagi sarap. Hindi laging masaya, hindi laging, kapag kasi sinabi mo Christian ka, is accepted ka sa lahat ng problem, no? Subject ka pa nga eh. Subject ka ng temptation, subject ka ng maraming problema. Nung hindi ka naging Christian, hindi naman malapit sa iyo yung tukso, pero nung maglingkod ka sa Diyos, kahit hindi ka kabakupan, ay may nagpapasiksi sa iyo. Why? Kasi, lingkod ka ng Panginoon. Ang issue dito, hindi yung dahil yung pugi ka. Ang issue ngayon, yung iyong faithfulness. Kaya mayroon kang temptation na dapat kailangan mo magtagumpayan araw-araw. Pag kayong huwag tayong matakot, kung mayroon nang dito, pinatawag ng Panginoon, na someday ay maglilingkod sa Diyos. So yan, ang sabi lang, faithful Christian, obey God. Even yung baptist, kahit walang nakakita dun sa kanyang ginagawa, kahit walang nagpapasalamat, kahit walang sumusuport, ang masasabi ko, bro, that's the gospel. Kasi si Lord ang bahala. Mayaman si Lord, paano kanyang mababayaan? Kailangan mo lang ng mananampalataya at siyempre, magsisi ka. Bubuhayin mo talaga yung pamilya. At hindi lang pagpapastor, even yung pag-aasawa, pinatatakutan na rin ngayon. Right? Ano ba ako? Yung iba kaya nung mag-asawa, dahil ang laki ng gastos, ang laki ng ano, gusto mo na ano, single na lang ako kasi wala naman akong ipapakain, wala naman akong trabaho. Diba? Natatakot na sila. Ganyan yung panahon ngayon. At hindi natin alam, niluluho ko tayo ni Satanas. Kasi, alam nyo, ang gusto ni Lord talaga, lahat tayo may partner. Gusto nyo malapit kung bakit si Adam na, di ba? Nang makita ng Diyos na nag-iisang malungkot, pinatulog na siya Dan. At pinuha niya yung kanyang Dan, kanyang hiningaan, at ginawa, kasama niya doon sa buhay, kaya naging happy. Tapos sasabihin mo, wala ka siya pang trabaho, kaya masugin na, singgin. Huwag ganun ba ang plano ng Diyos sa'yo? Baka naman naliligaw lang yung malalaw natin. So, wala pong ganun. Ang totoo talaga, gusto ni Lord, may partner talaga yung lalaki at babae. At ang sabi ng Proverbs, ang mabuting asawa mula pa rin sa Panginoon. Okay, next. Sabi nun, number 3, courageous in his weakness. Romans 1, Romans 1:6, Acts 4:20. Sabi doon, for I am not ashamed of the gospel of Christ. A faithful Christian boldly testify about Christ. Faithfulness does not stay silent. They speak truth in love. They stand firm in conviction. They shine as a light in darkness. So, nagigits mo ba natin? So, yun po ang sabi ng Bible, hindi ako nahihiya na i-share ang gospel ng Panginoon. Sabi doon, yung tunay at faithful na Christian ay hindi siya natatakot, kundi boldly hayagan siyang nagpapatotoo about kay Kristo. Hindi siya takot. No? Hindi siya nanginginig. Sisiran ko yung pulis. Diba? Ay, ano ko, teacher yun. Nakakatakot naman, bakit pasyonin ako? So yung sa pagsusunod natin mga kapatid, ito yung prinsipyo na dapat natin sundin. For I am not ashamed of the gospel of Christ. So, hindi ko ikinahihiya ang salita ng Diyos. So dapat yun yung maging character, attitude ng isang tunay na matapat na Kristiyano. So ano po yung dapat makita sa kanya? Ang sabi dito, I boldly testify about Christ. Faithfulness does not stay silent, no? Hindi dapat manimik, they speak truth in love. Pinapakita niya, hinahayag niya ang tunay na pagmamahal at nakikinig siya sa conviction ng Panginoon. At anong nangyayari? They shine a light in darkness. So, ibig sabihin, nagliliwanag ang katotohanan sa buhay mo na kung saan ikaw ay nagliliwanag
sa kadiliman ng buhay ng isang tao. Matthew 5:16, buksan po natin mga kapatid. Ang aklat po ng Matthew 5:16. Basahin po sa Tagalog para lubos po natin maintindihan. Sabi dito, kaya naman, dapat ninyong pagliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. So ano po? Sabi sa English dito let your shine before the Lord. Pagliwanag nawa ang katotohanan. So ano yung dapat magliwanag sa atin sa kadiliman? Yung iyong buhay ay magiging isang banal at buhay na patotoo na dahil kay Kristo, mayroon kang bagong buhay. Nakalaya ka sa kasalanan, nakalaya ka sa pagkalipin ng mga bisyo, nakalaya ka sa lahat, at ikaw ngayon ay isang buhay na patotoo na nagliliwanag, ito doon yung shine as a light. So, nagliliwanag yung iyong kabutihan sa buhay ng mga taong nadidilingan o sa buhay ng mga taong makasalanan. At ang sa pamamagitan mo ng iyong buhay, kahit hindi na tayo mag-speak minsan, kahit hindi na tayo magsigaw about sa gospel ni Christ, pag yung buhay mo ang nagsalita, anong sabi ng Bible? At sila'y magpupuri sa Panginoon. Nakita nyo? Yung magiging tapat natin, kahit hindi na tayo magsisigaw dyan na si Kristo ay Panginoon, pag yung buhay mo, lumalakad sa katotohanan, according to the Word of God, yan ikaw'y tumatalimak, so nagliliwanag ka, at sa pamamagitan ng iyong buhay, may mga taong magpupuwan sa Diyos. Kahit hindi na tayo na siya mag-share. Yan yung miracle na tinatawag ng Panginoon, na sabi ng iba, there is no miracle. Oo, totoo, hindi naman talaga magpapakita na magmamagic. Nakagaya nung nakikita natin na magic na illusion na pag-pray mo sa Panginoon ng isang sapong bigas, nalaglag. Pero may miracle pa rin. Pero yung miracle, ikaw na mismo ang nakaka-experience. And then, kailangan mo siyang i-share kung ano yung mga miracle na lumagakan sa buhay mo, kung ano yung piruin mo, yung dating masama, yung dating basagunero na bago, nagkaroon ng direksyon ng buhay, nag-praise the Lord, nakalaya sa lahat ng uri ng kasalanan, vices, o ano pa man, pambababait, ang lalaki, nakalaya siya, naging servant siya. Kaya yung sabi ng Bible they shine as a light in darkness. Yung buhay mo ay nagliliwanag sa daan ng mga taong makasalanan. At ang sabi ng Matthew 5:16, gayon din naman, dapat ninyong pagliwanagin ng inyong ilaw sa harap ng mga tao. So ano po yung ilaw na tinutukoy ito? Yung iyong buhay na patotoo according to Jesus Christ. Dahil sa Panginoon, yung buhay mo ang magliliwanag. Pagliwanagin ninyo yung ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mga mabubuting gawa at papurihan nila ang ating Panginoon sa langit. So gano'n, hindi yung buhay mo na binago ng Diyos. Siya ay isang buhay na patotoo. So even when, minsan may mga rejected sa buhay natin, nakalagay na, they continue to confess Christ openly. Faithful Christians would rather lose opportunity, they lost purity. So yun minsan, dapat tayo po ay laging malinis, no? Sa harapan ng Panginoon. Minsan makakaranas tayo ng minsan yung rejected, yung misunderstood, pero tayo ay mag-continue, no? na malinis.
sa Panginoon. So lagi tayo mag-confess sa Panginoon. Minsan, kahit hindi tayo makilala ng sanlibutan, di ba? Minsan, yun kasi yung, sa totoo lang, dito sa mundong ito, kapag hindi ka popular, parang wala akong saysay. Pag hindi ka malakas, parang papaliwalain ka ng tao. No? Pero, kailanman, kapag na tayo Christian, kahit minsan, hindi tayo popular, hindi tayo sikat, pero andun pa rin yung ating pong katapatan, kailisan sa harap ng Diyos. So, next po. Last, sabi doon, constant invest in His service. 1 Corinthians 15:58, Revelation 6, chapter 10. Always abounding in the works of the Lord, people Christian, do not retire from serving God. So, ayun. That measure of faithfulness, not after business, small service done faithfully, produce eternal reward. So, yun po, napakalinaw mo yung sinasabi dyan sa 1 Corinthians 15:58. Ang sabi po doon, magpakatatag kayo at magpakasipag sa gawain sa Panginoon dahil hindi nasasayang ang inyong pagpapagal. So, ibig sabihin, yung pagiging faithful natin sa gawain ng Diyos ay hindi nasasayang kasi meron niyang eternal reward. No? Yung lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, yung lahat ng pagpapagod natin ay kita yan ng Diyos. At alam ng Diyos kung anong reward ang para sa iyo someday. Minsan, nakapagod tayo. No? Diba? Magsusundin ka, magsishare ka ng gospel, di ba? Minsan, tatawanan ka, minsan sasabihin ka, ano ba yan? Ano na namang religion yung dala-dala ninyo? Minsan, bukas naman yung pinto, pero pag nakita ka na, minsan binalak, isasara. At pagtatahimik sila, mangalay walang tao. Kaya ang advice ng Apostle Paul, sabi niya, huwag kayong magsawa, huwag kayong manghina. Kundi, sabi niya, sapagkat ang lahat ng pagpapagal na ginagawa ninyo ay hindi nasasayang. Kaya sabi nito, sa ating pong verse, ayan po, always abounding in the word of the Lord. People Christian do not retire from serving. So yung totoong Kristiyano, yung faithful, hindi siya talaga tumitigil. Hindi siya nagre-retire, hindi siya umaayaw sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ko, that means your faithfulness, not business. Small service done. Faithfully produce, eternal reward. So darating yung araw na tayo mo ay may gantimpalang tatanggapin sa Panginoon. Sa lahat po ng ating ginagawang pagpapagal. Ang tanong lang dito, nagpapagal ka ba? So tanongin mo yung katabi mo, nagpapagal ka ba? Ayaw na ka hindi magtanong. So 20 minutes na lang. Ayan. So ano mo yung sabi? Conclusion na ba tayo? Ayan. Sabi doon, confident in His hope. Revelations 2:10, 2 Timothy 7-8, be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Nakakasakit ng mata ito ang aking Biblis. Sabi nito, faithful Christians endure because they focus on eternal reward. So nagtatagumpay, nakakayanan ng isang Kristiyano yung mga pagsubok sa kanyang buhay, kahit matibigat, kahit sobrang bigat, kahit pakaramdam niya, walang tumutulong sa kanya, magtagumpayan natin niya kasi ano po yung kanyang focus, yung eternal reward. So ito po yung dapat natin pupusan ng kapatid para hindi tayo maramdaman ng pagkainis, pagkapagod, pag-asawa sa paglilingkod sa Panginoon kasi pakaramdam mo, ganun at ganun na lang yung ginagawa namin sa church, ganun at ganun na lang yung ginagawa namin ng pastor, painit ko naman painit. So para hindi ka makaramdam ng pagod, ay mag-focus ka sa mga langit na gantimpala. Ang sabi ng Bible, ang paglalarawan ng Bible, doon ay walang maninirang pagkanga, walang kalawang nasisira doon sa reward na ibibigay sa iyo ng Diyos. Kaya para hindi tayo mapagod, hindi tayo magsawa. Kasi kapag nag-focus ka sa problema, pagod, gastusin, tapos mag-share ka pa ng gospel, babaliwalain ka,
So, hindi ka papansinin. Minsan, mapapagod ka talaga eh. Kung yun ang titingnan mo, pero kung nakapokus ka doon sa eternal reward, merong miracle na naman yan sa buhay mo. Lalakas ka, hindi ka mapapagod, hindi ka manghihinayang, hindi mo sasabihin pagod na ako sa paglilingkod sa church na to, hindi mo sasabihin pagod na ako, pagdating ko dito, wala namang merienda, wala pang nagpapabaon ng merienda, kahit isang banana pio, wala man lang, hindi yan lalabas sa bibig mo, kung nakapokus ka sa eternal reward. Hindi yan lalabas, kundi kahit pinagpapawisan ka na, kahit ang layo na ng narating mo, ganado ka pa rin. That's the miracle of the Word of God. Pag pinangawakan mo yun, kaya may miracle lagi. At yung miracle, huwag mo naman ituloy na parang magic. Na, hindi ganon. Yung miracle ng Panginoon, imbes na pagod ka na, sawang-sawa ka na, pero nagpapatuloy ka pa rin. Dahil meron kang inaasahan eternal reward. So, sabi doon, faithful Christian endure because in focus on eternal reward. Ibig sabihin, ang pinupukusan niya ay hindi yung mga reward ng tao, hindi yung reward ni brother, hindi yung reward ni sister, hindi yung reward ng sino pa man, kundi yung eternal. Kasi eternal yan, hindi yan mawawala. Mapapasayo talaga yan pagdating ang ating Panginoon. And then next, take note na lang po yung mga verses na ating pong nakasulat doon kasi magtatagal mo po tayo ng bubuksan. Sabi dito sa conclusion, faithfulness come from the heart. Serve God today, yesterday, again, forever. Okay, gets po natin? No? Yung pagiging tapat ay nagmumula dapat sa puso. Serve God ngayon, bukas, at magpakailanman. Kaya walang retirement. Walang retirement sa paglilingkod sa Panginoon. Sasabihin mo, ay, 70 na ako. Ayaw ko. Hindi. Hanggat may buhay ka, hanggat may hininga ka, may karapatan ka purihin. Pasalamatan ang Panginoon sa buhay mo. Dahil ang Panginoon ay God is good. All the time. All the time. God is good. God is good. Kaya walang retirement. Walang retirement sa paglilingkod, kapatid. Kasi always God is good. Walang retirement. Faithfulness came from the heart. Ang tatanungin lang kasi diyan ay yung puso. Ano ba ang puso mo sa pagsiserve sa Panginoon? So sana po ay na-bless tayo ng salita ng Panginoon. Kasi sana po tuwing makukulis kayo, kung nangihina kayo, ayan, kung na-take note yan, kung naisulat yung lahat yan, ay marami pa po kayong matututunan. Tayo po ay mag-pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your word. Nasinare mo po sa amin sa mga ganito. Salamat po sa karunungan at nakaka-inspire ng message, Panginoon. Bagamat pinag-aralan ko na po ito, bagamat ito ay nagawa ko, Panginoon, pero ako'y nabibless pa rin, Panginoon, sa mensahe na binigay ko sa amin, Panginoon. Parang ito, Panginoon, ay nagsasabi sa amin na magpatuloy kami sa pagiging tapat. Kagaya ng sinasabi mo yung salitang tapat at mabuting alitin, makikihati kami sa iyong paglalakad. Salamat, Panginoon, nawa ang aming puso ay patuloy na maging tapat sa iyo sa lahat ng bagay. Sa paglilingkod at kahit sa anumang sitwasyon, Panginoon, maging tapat ko kami. Napakaganda po ang mensahe ito sa amin na nagbukas ng aming puso't isipan na dapat kami ay lumakad ng may katapatan sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. So, natapos po tayo sa atin pong pagkakalawang sa Panginoon. May inanda po ba tayong special number? So, wala ay kawitin po natin yung give thanks. Give thanks, really sing. Give thanks with a grateful heart. Give
Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Sa muli ba kailangan kami ng mga aming pasasalamat sa mga kaloob na nakayanin po ng inyong mga anak. Nawa ito ay maging simbolo, Panginoon, ng pagpapala na sa aming pamumuhay, pagpapala sa aming pamilya, pagpapala sa lahat ng mahal namin sa buhay, mga kaibigan, at lahat ng mga nagtao sa buhay namin. I-bless mo po kami, Panginoon, ayon po sa iyong biyaya, at patuloy kami magtiwala sa iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin, in Jesus' name. Amen. Amen. Para po sa ating pangbukas na awitin po namin ang Blessed Assurance. Blessed assurance, when He sings. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, Lord of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all night long. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. Perfect conviction, perfect delight, visions of rapture, words of my sight, angels descending, gift from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. Perfect salvation, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all that day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all that day long. Okay po, para sa ating church announcement, ngayon po ay last Sunday, so family fellowship po natin. So, nagkala po ng ating nakasanayan, huwag po muna tayong uuwi mamaya. No, dito po tayo mag-lunch. No? Lahat po tayo ay dito mananangalian kasama ng ating mga kapatid para i-celebrate po natin ang ating pong family Sunday. So, ang lahat po ay huwag po muna po uuwi sa inyong mga tahanan hanggat hindi po tayo nabubusog. Dito po tayo mananangalian kasama ng ating mga kapatid sa Panginoon. And then yung ating po
prayer meeting and Bible study ay patuloy po na atin pong ginagawa tuwing Wednesday, yung atin pong prayer meeting, and then yung ating family fellowship and home Bible study. Kasama na rin dyan yung visitation every Saturday 8 a.m. ay tuloy-tuloy pa rin po. Kami po ay namin na Sister Rachel noong Sabado. So, at kami po ay masaya doon na nag-fellowship, nagpintuhan at nag-aaral po ng salita ng Diyos. Ngayon po na isa po sa pinapadalangin namin ay makasama po yung ating ibang members sa mga ganitong gawain. Kasi ito po ay nakakadagdag din ng pag-develop ng ating pagsasamahan, ng ating relationship. At higit sa lahat ay natututo po tayo every Saturday na salita ng Diyos. So, dyan po tayo Bible study kina Sister Rachel ng Sabado. And then, sunod po, sino po yung available sa inyo na sa Sabado po ay pupuntahan po namin? Sino po yung available na tahanan para po sa ating family visitation Bible study? Sa inyo po, ma'am? Pwede po. So, ayun. Salamat po sa Panginoon. So, Saturday, ay doon po tayo kina Ma'am Gracia. So, ayaw po na may makasama po sa inyo para masaya po tayo doon. Doon po kina Sister Rachel ay nagabiyahe pa lang, masaya na kami. Kasi medyo nalayo po yung kanila. So, sasakay kami ng jeep. And then tricycle, masaya na kami. Lalo na nung natagpuan namin yung magandang tahanan, ay napakasaya po. Sana ay patuloy natin ipanalangin, ipag-pray sa Lord na hindi lang po kami mga lalaki yung makasama sa ganitong gawain. Kundi kayo po ay makasama rin namin, makibahagi po kayo sa gawain ng Panginoon. And then sunod po ay yung sa altar decor. So, Lasso Family, maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta. And then, dagdag po sa announcement, sila Sister Rachel Tumagin po ay isama na rin po daw natin yung family nila dito sa pagbibigay mo ng decoration na bulaklak. Kasi sabi niya po sa akin ay makakapag-church na sila every Sunday. So, purihin po ang Panginoon. So, gusto nila, maging bahagi rin sila ng pagbibigay ng flowers sa church natin. So, kaya isama po, sasabihin ko na lang po mamaya kay Sister Danaita. So, ngayon, salamat po sa family Lasso. And then next, ano po susunod? Sa next Sunday ay Garcia. So, kayo po Ma'am Garcia ang susunod sa ating mga flower day po. Ano pa po yung mga announcement natin? Nga po, mga kalimutan ko. So, ngayon po ay magbibigla rin So, sa April, meron po tayong sunrise service. Dito po natin pinaganap yung mag-celebrate ng sakripisyo ng Panginoon. No? And then, kasama dito yung mga sa baptism. So, kung sino po yung magpapabaptize, ay mag-ready po kayo, lumapit po kayo sa amin, yung mga hindi pa nababaptize, para maturuan po kayo ng about baptism. Kasi para po sa akin, hindi po ako nagpabaptize na hindi alam kung ano yung kanilang ginagawa. Minsan may mga churches po kasi na kapag umatin, ay babaptize agad. Pero sa amin po, kailangan mo munang maintindihan.
Ano ba to? Ano ba itong baptism? Ano ba to? Ano ba itong ginagawa? Ito ba ay paglipat ng reliyon o pagpapatutungo kay Kristo? So, tinuturuan po muna namin na about baptism, pinapaliwanag, pinapaunawa, at higit sa lahat, pinapakita na ito ay biblical. Hindi ito gawa-gawa ng mga pastor o gawa-gawa ng church. Kundi ito ay ginagawa para sumunod sa Panginoon. Hindi po ito paglipat ng panibagong reliyon. Kasi minsan, misinterpret po ito ng mga bagong newly na ibabaptize. Akala nila yung pagpapabaptize is pagpapamember. Hindi po gano'n. Kailangan maintindihan mo kung ano yung pagpapabaptize. So, ayun pa lang, binibigyan ko lang po kayo ng idea. Yung baptism is pagpapakita ng pagsunod mo sa Panginoon. Hindi paglipat ng reliyon. Kaya dapat napapag-aralan mo yan. So, kung sino po yung gusto magpapabaptize, ay lumapit lang po sa amin para ma-schedule po natin yung atin pong pagtuturo about baptism. Nang sa gayon, malinaw sa inyo kung ano po yung ating ginagawa. So, at yan po ay ating pag-uusapan din mamaya sa ating meeting sapagkat yan po ay kasama na rin yung pag-celebrate natin. No? It's either mag-swimming tayo kung saan. Yung nakaraang taon is sa Mabini yata tayo. So, Kanto, doon. Wala lang ako. Kung nakaraang taon, so, ayan. Yan po gagawin natin sa labas. Kaya kailangan po natin dyan na ma-prepare. So, siguro po ay ang gagawin natin ay mag-ready po tayo, lalo tigit siyempre yung financial. Kailangan po natin dyan ang pamasahe, o kaya ay pambayad sa mga kung saan tayo beach mapupunta. So pag-uusapan ko mamaya ng Dagon kasi halos dapat napagandaan mo kaagad yan. Hindi yung kung kailan ng chat. Saka po tayo pag-usap. So ayan. Yan po yung kalagdagan natin sa announcement. Kung sino po yung magkakabaptize. Ano ba po? Birthday celebrant, pag-pray. Yung ating mga nag-birthday celebrant. So inaanayahan ko po dito sa gitna bago po tayo mag-closing prayer. Pupunta po kayo dito sa gitna. Kayo ba namin ipag-pray? Sino na po yung nag-birthday ng month of? Ito. Diyan naman. Hindi ko na makikita eh. Wala? Si Sister Lowe at si Karen. Anak mo. Karen. Wala si sister ko. Ay, dumamit ka pati. Sige po, ipag-pray natin sila. So, pumunta po kayo dito sa gitna. Para po sa ating pag-pray, si Sister Chloe, and then si Karen. Yung nag-celebrate po ng ng anniversary. Wala? Sige. So, anniversary. Kaya nga. Ano na ba? Okay. So, sige po. Brother Gia, kailan ang alis ko? So, punta ka na lang dito. Isasama ka na lang namin sa prayer. February pa. February pa? February pa. Ay, sige. Pagpalapit na lang. So, sino pa ba? Sino pa? So, wala na. Maliban sa dalawa. Karen. Si Karen. Tinatawag ko. Nasa likod. Karen. Tinatawag ko yung promote. Sige po, dapat base na nila doon. Hindi na lang po siya kasama sa panalangin. Sa muli Panginoon, kami pinagpapasalamat sa buhay na Sister Chloe.
sa kanya po sa inyo pong pamibigay sa kanya ng isang bagong yugto ng kanyang buhay, isang bagong chapter, Panginoon, na nakalipas, na kanya po sinelebrate yung kanyang pong birthday. I pray, Lord, na patuloy siyang magpagamit sa Panginoon sa abot ng kanyang kakayanan, maging ang kanyang kapatid na si Karen, Panginoon. Kami po nagpapasalamat sa mga buhay ng mga ito na patuloy na nagiging inspirasyon ng aming pananampalataya. Ganun din po kay Sister Rachel, Panginoon. Kami po magagalak sapagkat siya po ay patuloy na nag-deserve sa inyo, patuloy na nag-decide na magbahagi sa mga gawain para sa inyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang tatlong ito pang ginagawa, maabutan mo silang patuloy na naglilingkod ng may katapatan sa iyo, Diyos. Ito po ang ating isang madalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, God bless sa inyong tatlong at lubos kayo pagbalangin ng ating Diyos. So, tayo po ito kaya, para sa ating closing prayer. So muli o Diyos, kami po yung nagpapasalamat. Una sa natapos po namin gawain, salamat po at sinamahan mo po kami. Binigyan mo kami ng knowledge, wisdom, according to your word, Panginoon, namin po pinag-aralan. Ayaw, Panginoon, na ito itumay mo po sa aming mga puso na siya maging simbolo ng aming mas matapat pa na paglilingkod sa iyo, Panginoon. At maging sa aming family fellowship, Lord, patuloy po kami pagbubulorin sa kasiyahan, pagkakaisa, pagmamahalan bilang pagkakapatid sa iyo, Panginoon. Nawa, ma-enjoy po ng bawat isa ang aming celebration. Ito po ang aming samang dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. So, God bless po sa bawat isa. At yung ating pong mga date ones, even yung sa music ministry, ayo mag-meeting po tayo mamaya. Pagkatapos po natin ang mag